Magandang araw sa inyong lahat and welcome to my travel vlog, Lan Wandered. It's been a long time since my last vlog, so this winter season ay dadalhin ko kayo sa Armenia. Just arrived here in International Airport of Yerevan. So sa mga Pilipino na gusto mag-travel sa Armenia, e-visa po tayo. So online lang po ang pag-apply at kailangan lang po natin ay ang passport and picture. So, bali magbabayad lang po kayo ng $7 online ng e-visa. Pero in my case, since nag-book ako ng tour package, sinama na nila yung aking e-visa. So, as free na yon. For more info, please check the website for e-visa in Armenia. Please don't forget to print your e-visa kasi hinahanap po talaga siya sa passport control. I am now here in my accommodation. So this is City Center Hotel by Picnic in Yerevan. So please don't forget also to print your booking confirmation kasi minsan hinahanap siya sa passport control and also pag check-in na kayo dito sa hotel. I will stay here for 4 days and 3 nights and kasama na siya doon sa package. Around 160 to 170 star yung price nito if you look at the site. So medyo mura siya ngayon kasi winter season. So by the way, this is my second time here in Armenia. Pero autumn season yung pumunta ako last time. This time is winter season. Since this is my first day in Yerevan and first time din dito, so mag city tour muna tayo. So first on the list is the Republic Square dito sa center ng Yerevan. So this is the central town square in Yerevan, so the capital of Armenia. The square is surrounded by 5 major buildings built in pink and yellow tuff in the neoclassical style with extensive use of Armenian motifs. At dahil malapit lang siya sa hotel na tinutuluyan ko, bumalik ulit ako ng gabi kasi gusto ko makita yung difference sa umaga at sa gabi. So for me, I think mas makulay siya sa gabi kasi mas maganda at may mga pailaw siya. So bale, yung architectural ensemble dito includes the government house, the history museum, and the National Gallery, and also the Armenian Marriott Hotel and 2 buildings that formerly housed the Ministries of Foreign Affairs and Transport and Communication. So ayun, nagpatuloy lang tayo sa ating pamamasyal dito sa city and while walking, nakita ko itong ski dito sa may center banda. Nakakatuwa kasi meron sila ditong ski mismo sa may sentro. So ang next nating pinuntahan ay ang Cascade. So ito po ang isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Yerevan. So ito po siya. So sa pinakatuktok niyan ay may kita natin yung mismong city ng Armenia, so yung mga buildings. So cityscape kumbaga. And then dito makita nyo may mga sculptures dyan. So marami kayong makikitang mga statue. So ayan, akit muna tayo sa pinakatuktok para masilayan natin yung ganda ng paligid. So this is Yerevan City. So this is the view at the top. Very nice. Amazing. By the way, meron nga pala itong 572 steps. So medyo nakakapagod yung pag-akyat. Pero pag nasa taas ka na, worth it naman kasi makikita mo talaga yung ganda ng paligid, especially ng buong city ng Yerevan. So ayun, pababa na tayo and babalik na tayo sa hotel. So bali hindi na masyado nag-snow dito sa Yerevan, sa sentro, pero malamig pa rin kasi yung mga bundok talagang makapal yung snow. So around 10 degrees dito and bukas malalaman natin, sabi nila around 4 to negative yung degrees. Bariv, good morning. So ayun, magte-take na tayo ng ating breakfast and magpe-prepare na tayo para sa ating tour for today. My first day tour in Armenia is private, so mag-isa lang ako dito. So kasama ko ngayon ang aking driver na si Mr. Edo.
Meron ding mga option for joint tour para mas makatipid, pero in my case kasi wala na akong nakita, so opted na lang na mag-private tour para mas ma-enjoy ko siya kasi sanay naman ako mag-isa sa mga tours. Ang first tourist spot na pupuntahan natin ay itong mountain view ng Mount Ararat. So ang Mount Ararat is part na siya actually ng Turkey. So pero makita mo yung view na to dito sa Yerevan, so Armenia banda. So as you can see, ang kapal na ng snow ng paligid ng mga bundok, and nakakatawa kasi this is my first ever snow experience. So I'm just happy. Okay, so let's just enjoy the view and take more videos para sa ating vlog. So next naman, punta tayo dito banda sa may taas para mas makita pa yung mas magandang view. So ayan, lakad-lakad lang tayo and then feel the nature and the surroundings kasi first experience na ng snow. So yan, hawakan natin yung snow. Talagang snow yan. Parang bata lang, no? Nag-boots talaga tayo para lang dito kasi sabi nila makapal yung snow. So pag lumubog, mababasa yung ating sapatos. So at least ito, waterproof siya. So magandang advice yung binigay sa atin. So since napansin ko na medyo madaming tao doon sa kabilang side at marami nagpapapicture, dito tayo sa kabilang side sa may puno para solo natin yung paligid. So dyan tayo mag-emote-emote and mag-take ng magagandang pictures and magandang view ng video. So it's a good thing also na dala ko yung Insta360 para kahit mag-isa lang ako, so nakukuhanan ko ng magandang video itong buong paligid ng ating mga tours. This is Armenia. Welcome to Armenia. At my back is the Mount Ararat. Nakaka-impress lang talaga yung ganda ng paligid, lalo na pag bago yun sa mga mata natin. So now let's go to our next tourist destination, which is the Garni Temple. So while traveling, ito makita nyo yung ganda ng paligid. So I'm using Insta360 X3. So yan, nakaka-capture natin yung labas gamit itong camera na ito kasama nating sasakyan. So this is Armenia. So I hope that you're enjoying this view. And now we are here in Garni Temple. So this is the only standing Greco-Roman colonnaded building in Armenia. It is located in the village of Garni in the central of Armenia, so around 30 kilometers east of Yerevan. Entrance fee is around 1,500 Armenian dram or 3.71 USD. So ayan, ikutin muna natin yung buong paligid. So ito, since may part na parang solo, trip muna ako dito kasi medyo maganda yung view dito and parang it reminds me of like hagdang-hagdang pala yan kasi yung snow niya parang hagdang-hagdan. So yan, dito muna tayo sa side na to and then we go on the Garni Temple area. So yan, take muna tayo ng video setup ng ating stand. So don't forget to bring your own stand camera para meron kayong pangkuha ng solo video nyo kasi pag walang kasama talagang kailangan magsikap tayo para meron tayong makuha magandang video. So ayun, pasukin naman natin itong Garni Temple. So let's see what is inside. So thanks to this Insta360, so makikita natin. So ito po yung loob ng Garni Temple. So maliit lang po siya. Yan. And then ikutin lang natin itong buong paligid para meron tayong capture video din. At least we know how it looks like. So ito po siya. Lakad-lakad lang tayo and then look at the view. Amazing. Ang ganda talaga ng paligid dito sa Garni Temple. So mag-enjoy ka talaga na tingnan yung mga view. Especially nasa gitna siya ng mga bundok. So ang ganda ng effect na yun.
Tapos dinagdagan pa ng snow, so sobrang ganda ng effect niya sa camera, sa videos. Kumbaga winter wonderland yung dating, so magical. Maraming part talaga dito sa Garni Temple yung pwede mong pagkuhanan ng video. So example na dito itong part na to, so may puno tapos nasa likod yung Garni Temple, so maganda mag-emote kumbaga. And then yung view mo puro snow, so yan, so parang bumabalik ka rin sa pagkabata. So ayun, tapos na tayo dito sa Garni Temple. Let's go now to our next tourist destination, which is the Girgard Monastery. So Girgard Monastery is one of the UNESCO World Heritage Site in Armenia. So hindi mo talaga pwedeng palagpasin na pumunta dito sa Girgard kasi isa siya sa sikat na pasyalan and historical place siya dito sa Armenia. So this is a medieval monastery in the Kotai province of Armenia. So being partially carved out of the adjacent mountain, surrounded by cliffs. So again, it is listed in the UNESCO World Heritage Site with enhanced protection status. So napapansin nyo, may mga scaffolding dyan kasi inaayos yung monastery. Sa likod banda naman ay may makikita kayong maliit na tulay at maliit na ilog. So yan siya. And maganda talaga yung paligid kasi may mga cliffs and then parang canyons and then with the effect of snow. So very nice place. Siya nga pala free yung entrance dito, so walang bayad dito sa Girgard Monastery. So napansin ko din na maraming mga Pilipinong turista na pumupunta dito. So thank you doon sa nag-feature sa akin dito sa Girgard Monastery. So now let's go to our next tourist destination, which is the Chakador Ski Resort. So doon na tayo maka-experience ng ropeway. But before that, mag-lunch muna tayo kasi gutom na. So on the way, nag-stop over kami dito sa restaurant na ito, which is recommended by my driver, Edo. Sabi niya masarap daw yung pagkain dito kasi nagustuhan talaga ito ng mga Filipino and mga Indians, ang mga tourist na nakakasama niya dito sa tour na ito. So let's see. So order muna tayo. So this is the restaurant. Let's see the view outside dun sa may salamin. So you can see, wow, very nice view. So since dalawa lang kami, ito yung in-order namin with pork. Okay, done. Now let's go to the Chakador Ski Resort. So ayan yung mga hotel na malapit dun sa ski resort. So this ski resort is a sports and tourist facilities located just above the Armenian town of Chakador and Kotai province, approximately 60 km northeast of the capital of Yerevan. By the way, this is located at 1,750 meters above sea level on the southeast slope of Mount Teginis. So dito talaga sobrang lamig na nung temperature. So I think around 0 na dito, hindi ko na napansin, or negative. Kasi nung packet pa lang kami, nasa 4 degrees na eh. So how much more pa nung nandito kami, although hindi ko na siya na-check. So now let's take a ride naman dito sa ropeway. So ayan yung ropeway. So ganyan yung pagsakay dyan sa ropeway. Ang bayad dyan ay 3,000 dirham. Okay? So around 7 USD. So medyo kinabahan ako dito sa pagsakay kasi hindi ko napansin na meron palang dapat akong ibaba na harang. So if you can see, para lang nakaupo tapos paakyat na. So nakakatakot yung pakiramdam kasi baka parang malalaglag talaga ako. So kailangan nakakapit. Tapos may hawak ka pa na camera, 2 camera. So yan, medyo yung mukha ko dyan parang kinakabahan na. So ayan, malapit na tayo sa may gitna na side. So hindi ko pa rin napapansin na hindi ko na ibababa yung safety na pangharang. But siguro dahil medyo maano yung adrenaline ko talaga, so hindi ko na napapansin. Pero sobrang lamig na yan, nanginginig na yung kamay ko. Kaya hinahanap ko na yung gloves ko na dala ko ba. So let's see. Ayan po yung view. Ang ganda ng view dito sa Chakador. So sa baba niyan makikita niyo mga wild pigs. So
wild pigs yan, mga baboy ramo. So para ka lang nakaupo. Tapos kung malalaglag ka dyan, I think around 3 palapag na yan nung time na yan. Tapos sa pansin ko sa kabilang side, may nakaharang pala. Dapat pala binababa yun. Yun, nakita sa kabilang side. So, dyan ko palang na-realize, meron pala dapat akong ibaba. See? Dahil tayo ay baguhan at first timer. Natatawa na lang sa sarili ko nung nakita ko yun. Just imagine, ang tagal bago ko na-realize yun. Anyhow, I'm just enjoying this moment kasi this is my first time and nakakatuwa yung experience. So, I'm just so happy na ginawa ko ito. Na tinuloy ko yung travel dito sa Armenia. So, even if just a short notice. So, I really enjoyed it. So, now we're here at the top of the Chakador Ski Resort. So, ito po yung view dito. Nakita yung mga ropeway and then may mga nag-ski na dito. So, hindi ko na in-attempt na mag-ski kasi medyo natatakot ako para sa balikat ko. Baka mag-dislocate kasi medyo may history ako ng dislocation. So, we have to be safe. So, now let's go back. So, ito naman yung view pababa. So, mas maganda yung view pababa kasi makikita mo talaga yung buong mga mountains sa paligid ng Chakador, especially dito sa Armenia. So, look at the views. So, very amazing. Malaking bagay talaga yung pagpapaganda ng snow doon sa mountains. As you can see, yung paligid, very magical yung dating. I really enjoy this part of the tour kasi this is part of my bucket list na ma-experience yung ropeway sa ski resort. So, I'm just really happy and thank you God for this. So now let's go to our next tourist destination which is the Lake Sevan. So on the way makita mo na yung Sivanavank Monastery. So ito na po yung place. So let's go on the top. So bali akyat tayo ng 250 steps before ma-reach natin yung Sivanavank Monastery and makita yung buong view ng Lake Sevan. So let's go. So just a quick review. So Sivanavank, so meaning Sevan Monastery. So it is a monastic complex located on a peninsula of northwestern shore of Lake Sevan in the Gekarkunik province of Armenia. So not far from the town of Sevan. Initially, the monastery was built at the southern shore of a small island. After the artificial draining of Lake Sevan, which started in the era of Joseph Stalin, the water level fell about 20 meters and the island transformed into a peninsula. So ayun, medyo hinihingal na tayo ng part na yan, but then nakikita na natin yung taas. So sige, patuloy lang natin. So let's make a review again. So at the southern shore of this newly created peninsula, a guest house of the Armenian Writers Union was built. The eastern shore is occupied by the Armenian President's summer residence, while the monastery, still active seminary, moved to the newly constructed building at the northern shore of the peninsula. So, ayan, may mga nakakasalubong na tayo pababa. So, pagod na ako niyan, pero syempre, kailangan nating tibayan and kailangan nating akyatin yung tuktok. So, mas nakakapagod talaga yung paakyat kasi kailangan mo exert ng more effort para makaakyat. Tapos sobrang lamig pa, di ba? But anyway, maganda yung view kaya ine-enjoy ko na lang yung pag-akyat.
So ayun, habang paakyat may nakasalubong tayo na kabayan. So ayun, kumusta po? So yun, malapit na tayo sa tuktok ng Sivanavank Monastery Complex. So konting tiis na lang, maakyat na rin natin. Ayun, sa wakas, nakikita na natin yung tuktok ng Sivanavank Monastery. So, ayan na po, konting steps na lang. And then, we are here in Sivanavank. Okay, welcome to Sivanavank Monastery in Lake Sevan. Enjoy the view. So ayun, akyat tayo konti dito sa may likod ng Sivanavank Monastery. So this is the view here. Okay, so kabilang side may kita nyo pa rin yung Lake Sevan. So puro snow talaga sa paligid nito. So matutuwa ka talaga at may enjoy mo yung buong Lake Sevan. So ayun yung mga bahay sa ibaba. So by the way, libre yung pagpunta dito sa Sivanavank. So wala siyang bayad. So it's free. So now let's go down. So yung pababa medyo madali na lang. So hindi na masyado nakakahingan. So enjoy the view. So after nito, puntahan naman natin yung lakeside bago tayo umuwi para makita natin yung view naman doon. So yun, may aso dito, nakakatawa. So tsaka friendly sila, hindi sila umatake, mabait. So ito po yung part na papunta doon sa may lakeside. So let's go. So kahit dito papunta sa may lake, makikita nyo pa rin yung snow sa may mga gilid. So nakakatawa. So sabi nila masarap daw yung mga isda dito. Unfortunately, hindi na namin na-experience na kumain ng food dito kasi nag-lunch na kami doon sa may Chacador Ski Resort. So sa mga ginagawa nila, dito sila nagla-lunch. So depende pa rin yun sa tour schedule. Sometimes ginagawa nila is Lake Sevan yung pang lunch para dito na sila kakain kasi may masasarap yung fish dito. So in my case, wala naman akong preferred. So kahit ano, basta importante makakain. Mas importante sa akin is to see the view and to experience Armenia nature. So ito na po yung Lake Sevan. So very nice, beautiful. So we're almost done for our first day tour. So again, ang mga pinuntahan natin ay ang mountain view ng Mount Ararat, Garni Temple, Gurgard Monastery, and Chacador Ski Resort, and last one here in Lake Sevan, Sivanavank Monastery. So overall, I enjoy this tour and I'm happy sa naging result. So tip ko lang nga pala, when you go here in Armenia, magpapalit kayo ng dollar. Doon na mismo sa pinanggalingan nyo kasi kailangan talaga i-check nyo na mabago kasi pagdating nyo dito sa Armenia, ayaw nila na hindi bago na USD. Dapat maayos yung pera na dala nyo, hindi walang mapunit, walang mga dumi. So that's it. Kasi na-experience ko na pagpalit ako na hindi magandang pera, so hindi na palitan. So pagbalik ko na lang siya ng Saudi na palitan. Okay? So thank you for watching and have a great day.